number 1 natin. So dito papasok yung verse 2. Sabi po dyan, with all lowliness and meekness, with long-suffering or patience in other translation, forbearing one another in love. So these characters are important and mentioned by Paul kasi po ibig sabihin is dapat i-expect po natin na bagaman tayo po ay isang church, pwede po palang mangyari yung conflict. Tama po? Nangyayari at nangyayari pa rin po ito. Let us remove in our mind yung common myth na ang isang church ay dapat perfect na lahat kasi nasa atin na po si Jesus Christ. Tama po? So, common myth po yun. Pag pumasok ka sa isang church, wag mong i-expect na perfect yung papasukan mo. Okay? Dapat i-expect po natin na lahat tayo ay nasa pa rin po, nasa process pa rin. Lahat tayo ay may mga kanya-kanya pa rin pong personal struggle. So, nandun pa rin yung temptation na hindi tayo maging lowly, hindi tayo maging meek, hindi tayo maging mapagpasensya, hindi natin makayanang ma-forbear, especially if we dislike other people. So, yan po ay isang reality ng Christian life na dapat po nating maunawaan. Yan ay tunay na laban araw-araw sa buhay mananampalataya. So, in one way or another, at some level, talagang matetest pa rin po palagi yung ating patience, yung 4 na bagay na binanggit po dyan. And one thing is sure, hanggat hindi po natin na-overcome yung bagay na yon, uulit at uulit lang yan. Parang sa pag-aaral po, di ba? Hanggat hindi tayo nakakapasa doon sa ABC, i-memorize mo siya, ganyan. Yun lang, ipaparecite at ipapakanta lang ng teacher yon. Kapag pumasa ka na doon, pupunta ka na sa another level. In some way, parang ganoon din po sa Christian life natin. Hanggat hindi natin na-overcome itong 4 na ito na pagtatagumpayan sa biyaya ng Panginoon, pansinin mo po yung buhay mo. Lagi ka ni Lord ilalagay sa sitwasyon na susubukin niya to. Kasi i-develop niya yan sa'yo para ma-practice po natin. So tandaan natin, lahat po tayo dito ay makasalanan na pinagtipon-tipon sa iisang lugar. Lahat tayo ay nasa proseso pa ng pagbabago. Ito po yung tinatawag nating doctrine of sanctification. Nililinis pa tayo ng atin pong Panginoong Diyos. Wala pa po sa atin ang perfect. Kaya dapat sa isang banda, at the back of our mind, we have that kind of consciousness na posible pala talaga mangyari ang mga conflict. Ang pinakang question doon is, mangyayari ba to or hindi? Hindi yun Ang pinakang tanong, ano ngayon ang gagawin ko bilang Christian? Ano ngayon ang accountability ko before the Lord? Ano ngayon yung tama na makapagluluwalhati sa Panginoon kung sakaling maganap itong mga tension, itong mga conflict sa iglesia na atin pong kinabibilangan. At ang mabuting balita po, Paul is not commanding something impossible. Na pag nagka-conflict, hindi na po maayos. Paul is commanding something that is already in us. And it is actually the fruit of the Spirit in us. If the Spirit is truly in us, talagang magre-reflect at magre-reflect po itong 4 na katangian na ito sa ating pong buhay. 2 bagay lang po yung sinasabi po dito ni Paul. If we walk, or if we cooperate, if we surrender, and be empowered by the Spirit, ang result, magagawa natin ito. Pero kung hindi po natin ito nagagawa, ang clear indication lamang po nun, hindi tayo nagpapasakop sa pagkilos ng banal na Espiritu. So, ganun lamang po yun lagi. Bakit hindi natin nagagawa? Kulang pa po ito. Kulang pa yung pagyakap natin, yung pagsuko natin sa banal na Espiritu. But the moment na totally na-surrender natin yung ating mga buhay sa Panginoon, magkakaroon din po yan ng practical, evident result sa atin pong buhay pananampalataya. So, pansinin din po natin ito, yung ating theme, no? Walk by the Spirit. Since ito yung theme natin, very relevant din po yung mga kinakaharap na challenge ng atin pong church. Year after year, kung ano yung theme natin, yun din po yung mga challenges. At sa isang banda, ang sarap lamang pong isipin na ang ating Panginoon ay nagtuturo sa bawat isa sa atin. Talagang gusto ng Lord, ma-appreciate natin yung ating theme. Matutunan natin yung theme. And I am excited, and hopefully, at the end of this year, lahat tayo magpapatotoo kung papaano naging totoo yung tema natin ngayon na walk by the Spirit. Hindi lamang sa ating personal na mga buhay, hindi lamang sa loob ng ating pamilya,
maging sa atin pong buong church, paano tayo lumakad, paano tayo nagpakumbaba, paano natin kinalimutan yung ating mga sarili para lang masunod po ang sinasabi ng Panginoon. So, ngayong umaga kapatid, kanino kaya ni Lord sinasabi sa'yo na i-practice mo itong 4 na bagay nito? Meron kayang nilalagay na pangalan si Lord sa ating isip na, anak, i-practice mo naman yung forbearance sa kapatid mo na ganito. Anak, i-practice mo naman yung lowliness. Anak, i-practice mo yung love. I-practice mo yung patience. Marahil, sinasabi ng Lord sa ating ngayong umaga, sa iyong asawa, mas maging mapagpasensyoso ka, mas maging mapagmahal ka. Marahil sa kapatid mo sa Panginoon, sinasabi ngayon ni Lord na pagpasensyahan mo na yung kapatid mo. Matuto ka magpatawad. So marami po yan, no? Sana may nilalagay ang Holy Spirit sa ating isipan. And I hope, hindi natin i-resist. Kasi pagkilos niya yun dahil gusto niya tayong turuan at gusto niya tayong mag-improve po. So yan po yung mga needed attitudes para magawa natin yung point number 1 na needed action. To walk worthy ayon sa pagkakatawag po sa atin. So ano ngayon po yung pangatlo? Ba't parang ang bilis ko ngayon? Pangatlo, noteworthy aspiration. So ano pong sabi sa verse 3? Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So sa Tagalog, sabi po niya dyan, pagsakitan ninyong ingatan. So hindi ko pa yata nagagamit yung salitang pagsakitan, no? Pagsakitan ninyong ingatan. So ito po yung panawagan ng Lord sa buong church. We need to hasten. We need to exert oneself. We need to give diligence. Saan po? To keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang ganda lamang po nung salitang endeavor dito. Sa original, ang salita po ay ispoudazo sa Greek. Meaning to say, hindi po natin ito dapat na ipagwalang bahala. Yung parang narinig mo, ay hindi, bahala na lang sila dyan. It is our personal accountability po pala bilang isang iglesia. No? We must do all we can by the grace of God to as much as possible keep yung bond of peace. We must learn to forget ourselves for its sake. We must at all costs preserve the unity of the Spirit in us. Kasama po dyan yung pag-detect natin at pag-destroy ng mga bagay na pwedeng sumira sa unity. We must learn to surrender yung mga bagay na hahadlang po sa ating pagkakaisa. Naalala po natin, bakit? Kasi babalik pa rin tayo sa uno kong sinabi kanina. Dugo ni Kristo ang ipinangbayad para lang po tayo ay mapag-isa. Kaya ganun kahalaga sa Panginoon. Ito pong sinasabi dito na tayo ay magkaisa. By the way, hindi po sinasabi ni Paul na tayo yung maglilikha ng unity. Kasi pag sa atin po manggagaling yung for sure, hindi po natin itong magagawa. Kasi iba-iba yung background natin, iba-iba yung personality natin, iba-iba yung maturity, iba-iba yung daily struggles na meron tayo. Di po ba? So pag sa atin lang nanggaling tong unity nito, wala, masisira po tayo. Pero ang sarap po kasi ang sinasabi dito ni Paul, by implication, Paul is already saying na pinag-isa na tayo ng banal na spirito. Clear po yan sa chapter 1 verse 10. At yon ang dapat po nating ma-recognize and to keep at all costs. Iisa na tayo, wag daw po tayong gagawa ng mga bagay na pwedeng makasira dito. Now, kapag ang usapin naman po patungkol sa kasalanan, of course, we will not compromise. Meron po tayong dapat na gawin. Hindi tayo magiging isa kahit nakasalanan na yung ginagawa. So, hindi po yung sinasabi po dito, no? But, for example, when two conflicting ideas happen or opinion happen, ito po yung sinasabi niya na dapat matutunan natin na mag-give way and still be happy. Pag binalikan natin yung salitang lowly, yun po yung meaning nun. Matuto kang magpakumbaba, matuto kang mag-let go ng sarili mong opinion at magiging masaya ka pa rin. Hindi yung, ay sige na nga, sila lang masusunod, kasi sila naman lagi nasusunod. Tapos ano ka, masama loob mo. Hindi ka naging lowly kapag ganun daw.
Ang totoong lowliness na sinasabi po doon, okay, sige, sa ngayon, gawin natin yung idea nyo kasi maganda rin naman yan. Etong sa akin, pwede natin siguro itong ipagpa sa susunod na panahon. At masaya ako kasi sama-sama pa rin tayo magtutulungan sa ministry. Yun yung totoong lowliness of heart na sinasabi po dyan ni Paul. So, salamat sa Lord kasi marami mga pagkakataon dito po sa ating church, na-observe ko po ito. So, marami po sa atin dito yung may character na very lowly ang kanilang puso. Kasi they really endeavor to keep the unity of the Spirit rather than to push their own agenda. So example, na-observe ko po ito sa mga meetings. Alam niyo po, ang masarap sa church, hindi tayo yung church na parang kulang sa idea. Okay, tayo po yung church na mayaman sa idea. Pero salamat kasi napapractice natin yung lowliness para hindi tayo mag-away-away. Na hindi, yung idea ko, yung preference ko, yung sundin natin. Okay? So biyaya ng Lord kapag may mga meeting na marunong tayo pong magkaisa. Minsan nakikita rin po natin to sa mga mag-asawa, di po ba? Kapag ka nagpaparaya sila sa isa't isa, lalo na kapag parehas tama yung gusto nyo. So siyempre pinag-uusapan yan kung ano yung priority. Okay? Tapos merong mag-give way dapat para kayo ay magkaroon ng isang magandang decision. O di kaya naman po, mga personal preferences na meron tayo na sabi nga natin, hindi pa ma-accommodate for now, pero hindi naman ibig sabihin, hindi na pwedeng gawin. So pwede pa rin siyang gawin po in the near future. So kung meron man po sa atin nais na sumira ng unity of the Spirit, alam niyo po, walang iba kundi si Satan. Siya lang po yun. At ang mahalaga, maging aware po tayo sa kanyang mga strategies kung paano niya fini-feed yung disunity sa loob ng family, sa loob ng church. Yun po yung warning na binigay ni Paul sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Kasi pag hindi po pala tayo naging maingat, we can be an instrument of Satan to feed disunity. Sabi ni Paul, so that we would not be outwitted by Satan. Kasi matalino siya eh. Alam niya po yung gagawin niya. Since the ancient of times, eto na yung struggle ng church. Meron na siyang maraming device na strategy kung paano niya po wawasakin ang isang church. Di ba nakakarinig nga po tayo ng mga churches na nasisira dahil lang sa usaping kortina? Hindi magkasundo sa kulay ng kortina? Nasira. As simple as that. Pwedeng magamit ni Satan na instrument. So we have to be careful sa kanyang strategy na tayo maging instrument to feed little by little yung pong disunity. So always remember, church, kung meron man po tayong kaaway, hindi ito yung kapatid mo sa Panginoon. Kasi again, ang doktrinang pinaniniwalaan natin, we are already made one by one Spirit. So hindi tayo magkakaaway dito sa loob ng iglesia. Our true enemy is only one. Sino po yun? Si Satan. Ba't daw po siya naparito? He came to steal, to kill, and destroy. Yan po yung kanyang goal, sabi sa John chapter 10, verse 10. So sana, let's do all that we can para wag po nating hahayaan na siya yung magwawagi, na siya yung maluluwalhati sa loob ng ating church, sa mga battles na kinakaharap po ng ating iglesia. So let me proceed sa ating pong point number 4. So ginawa ko po siyang letter N pa rin, non-negotiable article of faith. So sabi ni Paul, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope. So yung pag-asa na meron tayo, no? One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. So dito po sa Ephesians 4:4-6, in-establish po ni Paul yung theological foundation ng unity. Bakit po ba tayo merong pagkakaisa? After urging believers to walk worthy, dun po sa preceding verses na binasa natin, he presents 7 ones. Okay? 7 na one. Ano daw po yung iisa tayo? Ito yung mga absolute realities na hindi po natin i-compromise. This is always true sa sa body of Christ, sa universal church. Ano daw po yun? One body? Diba? Yung universal church, iisa lang tayong katawan ni Kristo. Hindi po tayo watak-watak. Hindi po dalawa ang katawan ni Kristo. Iisa lang po yan. Ibig sabihin, talagang kung ano yung gagawin natin sa katawan ni Kristo, lahat tayo magiging apektado. We have one Spirit, we have one hope, one Lord, faith, baptism, and
God. At dahil ang pitong ito ay iisa lang daw po sa lahat sa atin, ang point ni Paul, hindi maaari na mag-work itong pito na ito against each other para mag-create ng conflict, para mag-create ng disunity. So the point is, bago po sana tayo mag-create ng any decisions, minor or major, sa ating pong Christian life, na directly maapektuhan po ang buong church, we have to make sure na hindi ito magiging against dito po sa clear foundation na binigay ni Apostle Paul. So this is something that we always have to imprint in our minds. This is something that we have to promote. This is something that we have to take into consideration above everything para po maging guided tayo sa ating mga sarili on how we will behave in the house of God and how we will work together. So ano po yan? Guiding principle po yung binabanggit dito ni Paul. For example, dun pa lang po sa one body. If clear po sa atin that we belong to only one body, hindi po tayo gagawa ng mga bagay na dapat na makasira po dito. We will always put into consideration na, ay, pag ginawa ko to, baka maapektuhan yung buong iglesia. Hindi ko na lang to gagawin. So kasi ang gusto po natin palaging ma-preserve, yung pinipreserve din po ng Panginoon. Ayaw nating madungisan. Another example, if you have one spirit, magmamanifest din po sa atin yung fruit niya, sa atin pong buhay. Same fruit yung lalabas sa atin. Kapag tayo po ay may mga pagsubok na pinagdadaanan. At yung fruit na yon, makikita in the way we handle conflict, in the way we respond doon sa mga unwelcome situation or difficult situations po ng ating buhay, and even sa relationships na meron tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Another thing, if we have one Lord and God, the call is for us to abide sa malinaw na kalooban niya at sa kanyang authority po sa ating buhay over our own will. Pero ano po mangyayari kapag sinunod natin yung sarili natin? Lumalabas na baka iba pa yung Lord mo. Baka sarili mo pa yung Lord ng iyong buhay. Kasi if we have one Lord, ang magiging foundation palagi natin, ano yung kalooban niya, hindi yung preference na meron po tayo. So again, nawa, maging guiding principles po natin ito sa loob ng ating church upang humarap man po tayo sa matinding pagsubok. Above everything, we will strive to, 3 P. Pupromote natin ito, yung 7. Ipipreserve natin sa biyaya ng Lord. And we will persevere na ito po yung mamayagpag sa loob ng ating iglesia. Okay? So, 4 na bagay sa umagang ito. Pinakita ni Paul yung needed action, yung ating pong Christian living. Nawa, palagi pong mag-ugma yung pananampalataya na meron tayo sa pamumuhay natin. Pinakita rin niya yung necessary attitude para magawa po natin ito. Kasi without lowliness, without meekness, patience, forbearance, and love, talagang hindi po natin ito mapapractice. And binigyan niya tayo ng noteworthy aspiration. Sana kung papaanong gano'n na lang katindi yung passion ni Lord, yung kanyang plan, para tayo po ay pagbuklurin, pag-isahin, sana gano'n din po tayo. We will do everything para po mapanatili yung pagiging isa natin sa iisang espiritu. And we also have number 4, the non-negotiable article of faith. So, we have one body na magiging guiding principle po natin sa atin pong Christian living. Tayo pong lahat ay manalangin. Opo, Ama, maraming salamat po sa mga katotohanan na ito na patuloy niyo pong tinuturo sa bawat isa po sa amin. Totoo po, Lord, sa ginagalawan po naming mundo, as you have said in your word that we are in an evil world, napakahirap po na mamuhay kung wala ang banal na Espiritu sa aming pong buhay. Ngunit salamat sapagkat may mga pagkakataon na lalagay man po kami sa sitwasyon na sa aming sarili ay imposible, but because we have one Spirit, Lord, Ikaw po yung patuloy na nagbabind sa bawat isa po sa amin. Ikaw yung patuloy na nagtatransform sa bawat isa sa amin. So Lord, tulungan niyo po nawa kami na maging consistent yung amin pong Christian living, hindi lamang sa church, sa bahay, sa work, sa school, in whatever places mo po kami dinadala araw-araw, ay makita ng mga tao na totoong kami po ay sa iyo. Ikaw ang Diyos na sinasamba namin dahil nakikita ito in the way we speak, in the way we walk, in the way we move, and in everything that we do. We recommit
ourselves to you, Lord. Kung may mga bagay man po sa buhay namin na napabayaan po namin ito. Nawa sa umagang ito ay maging passion po ng bawat isa sa amin ito pag-uwi na maipakita po namin na ikaw ang Diyos na amin pong sinasamba. Tulungan niyo po kami, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.